Sarah Jo at approve sa akin ang gemstone bracelet ng Lika. If you want your own, you can click the yellow basket below at merong isang makakatanggap ng sariling gawa ko mismo. Ako mismo nag-handcraft. So all you have to do is use the hashtag Sarah Jo in the comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Inday. Taong 1985. Probinsya ng Mindoro. Nasa kalagitnaan ng pagpupulong ang buong barangay upang pag-usapan ang insidenteng nangyayari. Ilang beses nang nakakita ang mga tanod ng pagsusunog sa iba't ibang bahagi ng sitio. Ang nakakabahala pa, ang masamang amoy. Araw at gabi, nagbabantay pero walang mahuling salarin. Ang tanging naaabutan lamang ay bakas. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo dahil baka sa susunod, mga bahay na ang masunog. Kakabangon lang natin mula sa paggagupit ng nagdaang bagyo. Kaya nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo. Kapag meron kayong napansin na kahina-hinalang tao, ipagbigay alam dito sa ating barangay para maaksyonan kaagad. Sa ngayon wala pang masamang epekto, pero sigurado kapag hinayaan darating tayo doon. Wika ng kapitan. Maraming sabi-sabi. Gawa ito ng mga kabataang tambay. Subalit ayon naman sa nakakatanda, may kinalaman ito sa nagaganap na pagsalakay ng mga aswang. Sunod-sunod ang pambibiktima ng nasabing nilalang, pagkatapos ay lilitaw ang bakas ng pagsusunog. Kung sino man ang nasa likod ng kaganapang ito, magpapasalamat pa ako sa kanya. Wika ni Aling Ising na ikinagulat na mga kasama. Bakit naman po? Sa katunayan dapat nating isumpa dahil delikado ang ginagawa niya. Isa itong banta sa buhay ng karamihan. May rason po ba kayo para masabing papasalamatan pa? Isipin niyo, sa tuwing may aswang na nambibiktima sa lugar natin, pagkatapos yan makakakita tayo ng pagsusunog. Hindi ba sumagi sa inyo na katawan ng aswang ang sinusunog niya? Natahimik ang lahat. Nagkatinginan ng mapagtanto ang sinasabi ng Ali, pero wala ni isa ang nakumbinse. Isingan kabihin ma, sinasabayan lang ng tao niya ng problema sa aswang. Paano naman masusunog ang katawan? Ang hirap kalabanin ng nilalang. Kung totoo man ang naisip ba, sino ang matapang nagagawa nan? Tanong ni Aling Pina. Malay natin kung nasa tabi-tabi lang ang taong yon. Pero kung sino man siya, magpapasalamat talaga ako. At kapitan, huwag mong isipin sa susunod mga bahay natin na masusunog dahil hindi yan na mangyayari. Kasi kung oo, dapat noon pa. Ang tanong ito, ang taong nagsusunog, malamang bangkay ng aswang ang sinisindihan. Nagkatinginan ang mga kasama. Baka sa muka na hindi naniniwala sa sinabi nito. Hindi na rin siya nagtagal. Nagpaalam na pagkatapos. Nakangiting binaybay ang daan pauwi. Pagdating ng tahanan sinalubong ng anak. Alam niyang tatalakan siya kung kaya't lumabas pero sinundan pa rin. Nandito na ang magaling kong nanay. Ano po yung sinabi niyo dun sa pagpupulong? Si nanay talaga. Hindi matahimik. Ako nga rito hindi kumikibo eh. Siya naman tong daldal ng daldal. Paano kung mabisno si Tatay Dodong? Kasalanan mo po talaga. Inday, gusto ko lang baguhin ang tingin nila sa nangyayari. Ginawa nilang masama eh. Alam nating mabuti ang hangarin ni Tatay Dodong mo. At ang pagsusunog, hindi magdudulot ng kapamakan sa mga tao. O yan na naman kayong dalawa. Nagtatalo na naman kayo. Dito kayo sa loob magsagutan eh. Mamaya may makarinig sa inyo. Wika namang Dudong nang masilip sa bintana ang mag-ina. Eto po kasing si Nanay Ising. Dumalo sa pagpupulong ni Kapitan kung ano-ano sinasabi.
Nag-aalala po ko na baka lalong masamay ng lahat ng ginagawa niyo. Hindi yan. Hanggat walang nakikita, mananatiling palaisipan ng bakas. Hayaan nyo sila. Basta kayo, mag-ingat sa mga aswang na basta-basta na lang lumilitaw. May hindi pa ako nahuhuli. Nakawala yung tinugis ko nung nakaraang araw eh. Panira kasi tong mga tanod. Sumakto pang dumaan sila kaya ayon, nalingat ako. Nangangamba ako eh. Siguradong babalik yun gaganti. Hindi natin alam ang takbo ng isipan ng mga nilalang. Hanggat nasa bahay lang kami, walang mangyayaring masama. May ba tayo? Kuwang-kuha ng mga tanod ni Kapitan ng inis ko. Kumakatok sa kabahayan 10 oras pa ng gabi, mga walang hiya. Ang ibing ng tulog mambubulabog. Tapos manghihiram lang ng posporo para magsindi ng sigarilyo. Natawa si Mang Dudong sa sinabi ng asawa. Nga pala tatay, kilala niyo po yung bagong tanod? Iwasan mo yun. Ilang beses ko nang nahuli na tumitingin dito sa bahay. Yung tinginan para may gustong alamin. Balita ko nga hindi siya taga rito. Bagong lipat nung nakaraang buwan. Malay natin, may masamang balak sa'yo yung tao na yun. Napaisip si Mang Dudong sa sinabi ng anak. Kilala niya ang tinutukoy nito. Minsan na ring nahuling tumitingin sa kanilang tahanan. Nung una ay binaliwala lang sa pag-aakalang hindi sinasadya. Pero nang mapadalas ay nagduda na siya. Hindi pa naasikaso ang mga bagay na ito dahil tutok sa panunugis ng aswang. Napansin ko na rin yan. Pero hayaan nyo. Wala pa namang masamang ginagawa eh. Maging alisto na lang tayo para madali nating mapigilan kung sakaling may gagawin. Kagaya ng palaging ginagawa sa araw-araw, abala si Mang Dudong sa pag-aasikaso ng tangan. Ang mutya ng apoy na ilang dekada nang ginamit bilang proteksyon at panlaban sa mga aswang na walang tigil sa pambibiktima. Hindi ito binili o hiningi. Kusa itong lumapit sa kanya. Sa madaling salita, natagpuan ng mutya. Dati pa siyang nagka-interes pagdating sa usaping aswang. Galing kasi sa probinsya kung saan maraming naglipa ng nilalang. Nang magkaroon ng tangan, dito na naging ganap ang pagiging manunugis. Hindi na mabilang ang nakalabang halimaw. Kumpara sa dating probinsya, hindi nakikita ng mga tao ang bakas ng pagsusunog sa katawan ng tinugis dahil masyadong liblib at masukal ang kagubatan. Dito sa lugar na kasalukuyang tirahan, madaling nahanap kahit na hindi sadya. Malawak kasi ang kapatagan at puro taniman. Tag-ani kaya malinis na malinis ang paligid. Pagsapit ng hapon, ginugol ni Mang Dudong ang oras para tulungan ang anak sa pagsusunog ng mga tuyong dahon. Pinutol niya ang kalapit na puno. Maraming sanga na dapat ligpitin. Sa kalagitnaan, kapansin-pansin ang isang presensya. Kaagad tinignan ng paligid at bumungad si Mang Tiroy, ang bagong miyembro ng tanod. Nakatitig sa kanya habang bumubuga ng usok mula sa iniitit na sigarilyo. Binaliwala na lang, nagpatuloy sa paghahanap ng aswang kahit lumalakas ang amoy. Pero kahit saan man tumingin, walang magila. Tatay Dudong, nandyan na naman si Mang Tiroyo nakatingin sa atin. Hindi niyo po ba sisitahin? Nakailang titig na po yan eh. Kinilabutan ako nang wala sa oras oh. Wika ni Inday, nang mapansin ang tanod na nakatayo sa hindi kalayuan. Kahit nahuli na ito, hindi umalis. Patuloy sa pagtingin. Basta magwalis ka lang diyan. Umakto ka na hindi mo pinapansin. Lalapitan ko lang. Baka may gustong sabihin eh. Nahihiya lang siguro. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Mang Tiroy, unti-unting lumalakas ang amoy at nang tignan ito, dahan-dahang umaatras. Tinawag niya, pero nagmamadaling lumayo. Hindi maiwasan ni Mang Dudong na pagdudahan ang kilos ng matanda. Napabuntong hininga na lamang habang hinahati dito ng tanaw.
Natigilan din ng mapagtanto ang isang bagay. Kasabay ng pag-alis ni Mang Tiroy, ang pagkawala ng alingasaw. Napatitig siya sa dinaanan nito. Pagkuway sinundan. Narating ang bahay pero walang tao. Sinamantala ang pagkakataon na makiramdam kahit ang tangan ay nagbigay ng senyales na merong nilalang sa paligid. Kaso nga lang, hindi siya pwedeng pumasok dahil baka pag-isipan ng masama. Nagintay na lamang kung kailan magpapakita si Mang Tiroy. Pero sumapit ang dilim. Wala pa din ito. O Tutong, anong ginagawa mo sa bahay na yan? Si Tiroy ba sadya mo? Madaling araw ko lang yung napapansin eh. Kung may mapasabi ka, ako na lang kung gusto mo. Wika ng kapitbahay na si Mang Tomas. Nagtaka si Mang Dudong dahil malaki ang ngiti nito. Bagay na hindi ginagawa ng matanda. Tomas, parang masaya ka yata ngayon. Naibenta mo siguro yung alaga mong kalabaw, ano? Sa ngiting yan parang oo. Magpainom ka naman. Nagbago ang reaksyon ni Mang Tomas. Naging seryoso. Inaya si Mang Dudong sa tahanan upang doon ituloy ang usapan. Paano naman ako makakabenta kung palagi na lang nabibiktima ng aswang ang mga alaga ko? Nitong nakaraan nga halos subusin yung kampig. Natutuwa lang ako dahil sa wakas napagawi ka dito sa amin. Alam mo bang may kapitbahay rito na? Hindi na ituloy ni Mang Tomas ang salita. Sa halip ay sumenyas upang iparating ang gustong sabihin. Nakuha ito ni Mang Dudong. Hindi lang makapaniwala nang nalaman kung sino ang tinutukoy. Matagal ko na gustong sabihin sa'yo kaso nag-aalangan ako Alam mo na, kakaiba ang kakayahan ng nilalang. Kaya nitong malaman kung sino nagsalita laban sa kanya. Nag-iingat lang, ayoko pang sumakabilang buhay. Sigurado ka ba, Tomas, na siya talaga? Mahirap magparatang lalo na sa usaping yan. Kilala mo ko, hindi ko ugaling magsabi ng mga bagay na walang matibay na batayan. Marami sa mga alaga ko na biktima. Maniwala ka o hindi. Ilang beses ko siyang nakita. Magkapit-bahay kami kaya alam ko. Napabuntong hininga si Mang Dudong. Sa puntong ito naging malinaw ang napansin kanina. Pagkatapos ng usapan ay nagpaalam na. Pagkalabas ay muling sinilip ang tahanan ni Mang Tiroy. Walang tao, walang ilaw, pero malakas ang pakiramdam na nasa loob lamang ito. Upang hindi mahalata ang pagmamasid, nagkunwaring may hinahanap. Nilampasan ang bahay at saka dumiretso pag-uwi. Pagdating ng tahanan, nagulat siya nang makita ang mag-ina na parehong may bitbit na patalim. Saka lamang pinagbukusan ng pintuan nang magsalita siya. Ikaw pala yan, Dudong. Mabuti naman nandito ka na. Saan ka ba nagpunta? Nagpunta ako sa kabilang sityo Natagalan kasi nag-usap kami ni Tomas. Ano bang nangyari? Parang susugod kayo sa lagay na yan Ibalik nyo nga yung itak, masugatan pa kayo niyan Paano ba naman tatay, may umaaligid na aswang kanina? Nakakapagtaka nga kasi, lumapit talaga dito sa bahay parang gustong pumasok. Kung nandito ka lang tay, siguradong patay na yun Dali-daling sinuri ni Mang Dudong ang paligid. Kaso nga lang wala na ang nilalang. Hindi naman siguro kayo sinaktan Anong klaseng aswang ba yon? Paliwanag nyo nga. Malaki siya tatay Kahubog ng taong lalaki. Ang pangit ng muka, mabaho basta. Akala nga namin ni nanay madadali kami. Mabuti hindi. Parang napadaang lasing lang. Hindi sinasadyang makasagi, parang ganun. Nagkaroon ng ideya si Mang Dudong kung sino ang nilalang. Akma ang pagpapaliwanag sa halimaw na nakalaban noong nakaraang buwan. Ito ang nakatakas nang mapadaan ang mga tanod sa gawi kung saan sila naglalaban. Ang hula niya, binalikan siya. Pero ang nakakapagtaka, paanong nalaman ng tahanan? Napabuntong hininga na lamang si Mang Dudong. Sa mga sumunod na sandali, tulog na ang kanyang mag-ina, subalit siya ay gising na gising sa takot na baka muling lumitaw ang aswang. Tahimik lamang na nagkakape sa sala
habang pinapanood ang madilim na paligid sa nakabukas sa bintana. Hindi nagtagal dumaan ang mga tanod. Tinawag siya nang makita ng kapitan. Magandang gabi po, Kapitan. Mukhang marami kayo ngayon kumpara sa mga nagdaang gabi. Abay oo, yung mga tambay kasi naisipang tumulong kaya pinasama ko na sa paglilibot. Mas maganda nga sana kung sasama ka rin eh. Lahat na nakikisa ikaw na lang yata ang hindi. Ay pasensya na ho kayo, Kapitan. Puro babae kasi ang kasama ko sa bahay eh. Ayokong iwanan, baka may mangyaring masama. Naglipa na pa naman ang mga aswang sa panahon ngayon. Baka sa ibang bagay na lang ako, Kapitan. Huwag lang sa ganyan, pasensya na ho talaga. Naiintindihan ko naman, o siya sige. Lalakad na kami para maglibot sa buong barangay. Tumango lamang si Mang Dudong. Tinitigan ang papalayong grupo. Tangkang babalik na sana ng tahanan. Napansin niya ang presensya sa hindi kalayuan. Naging alerto ang tanga na sinusundan ng pag-alingasaw. Walang pagdadalawang isip na kumuha ng patalim at saka pinuntahan ng pinagtataguan ng nilalang. Sa sandaling nakalapit, napalingon sa tahanan ng marinig ang pag-angil nito. Nagtataka sa mabilis na kilos. Kagad bumalik ng bahay si Mang Dudong. Dali-daling umakyat sa bubong para hanapin ang aswang. Pagkarating sa itaas, sinunggaban siya ng nilalang. Hindi nakabawi dahil sa biglaang atake. Nahulog silang pareho at sakto namang pumaibabaw siya rito. Walang pagdadalawang isip na tinaga. Mabilis nakailag hanggang sa nakawala. Tumayo ito sa unahan. Masama ang titig sa kanya. Ayos ka rin ano? Natuntun mo ang bahay ko. Nagkataon nga ba? O talagang alam mo dahil sa malapit ka lang nakatira? Umangil lamang ang nilalang. Pagkatapos ay muling sumugod. Naging alerto si Mang Dudong dahil mabilis ang kilos nito. Nasundan ang bawat galaw niya at madaling nakakaiwas. Ilang beses siyang nawala ng balanse dahil sa taglay nitong lakas. Nang makabawi, si Mang Dudong naman ang umatake pero sa pagkakataong ito, walang tumama sa ilang beses na pagtaga. Lahat na ilagan ng halimaw, narinig pa niya ang pag-angil nito. Halatang pinagandaan mo ang pagkikita natin ano? Kung dati madali kitang napapatamaan, ngayon mahirap pa. Pero sige, tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Lumapit ka, sige! Kagad sumugod ang aswang. Sa sobrang bilis ng kilos, nahirapan siyang umiwas sa mga atake. Umatras na lamang habang iniinda ang lakas. Hinayaan niya muna hanggang sa mabigyan ng pagkakataon. Sa puntong ito, hindi nakatakas ang nilalang nang bumao ng patalim sa dibdib. Sunod-sunod na tinaga. Kalaunan ay binawian ng buhay. Dali-dali itong hinila ni Mang Dudong patungo sa likod ng tahanan nang marinig ang ingay ng mga tanod. Naitago ito bago pa makita. Nakangiti niyang binate ang mga kakilala pero kinabahan ng mag-usisa ang ilan. 10 oras na ng gabi, nasa labas ka ba, Dudong? Balak mo bang umalis? Tanong nito. Ang iba ay inilawan ang paligid. Saan naman ako pupunta sa ganitong oras? Lumabas lang ako. Hindi kasi makatulog kaya nagmasid na ako sa lugar. Baka sakaling makatulong sa pagbabantay. Ano ba? O siya, hindi na kami magtatagal. Maglilibot pa kami doon banda sa kabila naman. Mag-ingat ka dyan Kung sakaling may mapansin ka, huwag ka mag-aatubiling magsabi sa amin. Nakahinga ng maluwag si Mang Dudong. Abot langit ang pagiging kabado nang tangkain ng isang tanod na sumilip sa likod. Mabuti na lamang hindi nakita ang tinakpang bangkay. Pagkatapos, dali-dali siyang nagsuot ng maitatakip sa muka. Hinila ang katawan ng aswang. Sa dulo ng taniman na isipang sunugin, sinigurado niyang walang ibang makakakita sa gagawin. Dali-dali naghukay. Marahang inangat ni Mang Dudong ang kamay.
Kasabay nito lumiwanag ang palad. Unti-unting natutupok ang katawan ng nilalang. May kung anong puwersang lumalabas sa kanyang palad na naglilikha ng apoy upang masunog ang katawan ng aswang. Kinabukasan, hindi na nagulat nang muling kumalat ang usapan tungkol sa natagpo ang bakas ng pagsusunog. Tahimik na nakikinig si Mang Dudong. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin si Mang Tiroy, nakaupo sa bandang unahan. May kalayuan pero malinaw na nakikitang nakatitig sa kanya. Sinusundan din ng pagiging alerto ng tangan. Hindi siya nagpalata. Nagkunwaring nakikipag-usap sa mga tanod pero nakabantay ito sa sulok ng mga mata. Ilang sandali pa dumating si Mang Tomas at tuluyang naagaw ang atensyon. Nandito ka lang pala. Dumaan ako sa inyo kanina. Umalis na naman si Tiroy kagabi. Napasit ko madaling araw nakabalik. May bitbit na sako. May tumutulo pang dugo. Balita ko may dinaling kambing sa kabilang lungsod. Alaga ng kakilala ko. Wika ni Mang Tomas. Tumitingin pa sa paligid habang nagsasalita. May nakainkwentro ko kagabi. Baka yun yung aswang na dumali sa alaga ng kakilala mo. Hindi pare, pero bago nangyari yung pambibiktima, nakita ng kapitbahay isang tao dumaan. Pagdating sa una, nag-iba yung anyo. Tapos ilang sandali sumigaw yung mga hayop. Nang tignan, patay na. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Alam mo na kung sino yan. Napahugot ng hininga si Mang Dudong. Nang balikan ang tingin ng pwesto ni Mang Tiroy, wala na ito doon. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa nagkayayaang umuwi. Sa tahanan, hindi maiwasan ni Mang Dudong na mag-isip ng mga bagay-bagay tungkol sa napapansin kay Mang Tiroy. Malakas ang kutob niya na tama ang lahat ng hinala, maging ang sinabi ni Mang Tomas. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi inakalang magkakaroon ng kapitbahay na aswang. Sa katunayan magmula nang marinig na may bagong lipat, palagi nang nakakaramdam ng panganib. Pero wala sa isip ng Mang Tiroy na magmagaling. Hanggang sa biglang nagbigay ng senyales ang tangan. Dali-dali siyang naganda at saka pinakiramdaman ng paligid. Nang mapagtanto ang pinanggagalingan ng presensya, hindi nahirapang magganap dahil bumungad kagad ang nilalang. Nang makita siya nito, sinubukan pang tumakbo. Kamuntikan ng maabutan pero laking gulat nang mawala. Ilang sandali pa narinig ang pag-angil sa likuran. Paglingon ay nasa bubong ng tahanan. Naisip ni Mang Dudong ang nangyari nung nakaraan. Ang huling nakalaban na halimaw ay ganito din ang galawan. Bumabakar yan. Paano tayo maglalaban? Nandiyan ka sa taas. Nandito ako sa baba. Bumulusok ang aswang. Nakailag naman bago tamaan ng atake. Kamuntikang mapuruhan sa mabilis na kilos ng halimaw. Lintik na to sandali. Magkakilala yata kayo ng aswang na nakalaban ko nung nakaraan. Parehong-pareho ng galawan. Masyadong mabilis. Magkamukha din kayo, parehong pangit. Nagpatuloy ang usapan. Nagtapatan ng lakas ang bawat isa. Nakuwang makipagsabayan ni Mang Dudong. Pero may pagkakataon, naiisahan siya ng nilalang. Sapo ang bibig. Matapos ilang beses tumama sa konkretong bagay. Hindi naman nagdurugo. Dala lamang ng sakit. Pambihira. Matigas to ah. Sa puntong ito ay nagising si Aling Ising. Aksidenteng naibato ang hawak na gasera. Tumama sa nilalang. Sa sandaling natapon ng laman ay kaagad nagliyab. Kaagad nagwala ang nilalang. Tuwang-tuwa naman si Mang Dudong. Ay sus Mariosep. Yan lang palang pwedeng itapat sa'yo. Ayan, siguradong patay ka. Muling dinampot ni Mang Dudong ang patalim. Walang tigil na pinagtataga ang aswang. Nangingisay pa ito habang umaangil. Nagmamakaawa.
Kaso nga lang ilang sandali ay nalagutan ng hininga. Ikaw naman kung hindi pa ako nagising, walang makakalam sa nangyayari dito. Pwede mo namang patayin kagad, pinaglalaruan mo pa. Wika ni Aling Ising. Dali-daling kumuha ng tubig para apolay ng apoy, pero pinigilan siya ni Mang Dudong. Hindi na, hayaan mo na ako ng bahala dyan. Matapos magsalita ni Mang Dudong, dumating ang mga tanod. Naku, ano nangyari dito? Mang Dudong, ano yan? Aswang ho, kapitan. Subugod ba naman sa bahayan lintik na yan, nasira yung bubong yan, nasunog. Binato ng gasera ni Esing Tinaga ko ng itak kaya yan, patay na. Nakumbinse ang mga tao. Inutusan ni kapitan ng mga tanod na dali ng katawan ng aswang sa malayo. Inapula ang apoy. Muling sinindyan na makapwesto sa malayong lugar. Pagkatapos, si Mang Dudong ang gumawa ng paraan para magbago ang isip ng mga ito sa usaping bakas ng pagsusunog. Kapitan, hindi mo ba naiisip ang nasa utak ko? Tignan po ninyo, ganyan na ganyan ang natatagpo ang bakas. Ibig ba nitong sabihin? Hindi nito naituloy ang salita. Naintindihan ng kapitan. Natawa pa ito dahil hindi sumagi ang ganong bagay. Pinuri si Aling Ising sa sinabi ng pagpupulong. Ang tanong na lang na hindi nasasagot. Sino yung taong pumupuksa sa mga aswang? Sa loob ng ilang taon kong paninilbihan sa lugar natin, ilang beses na ring nakahanap ng bakas ng pagsusunog. Inakala pa nating masamang banta, yung pala tulong para mailayo tayo sa kapamakan. Sasang-ayon ako sa misis ni Mang Dudong. Kung sino man ang taong nasa likod nito, papasalamatan ko na lang. Kung pwede siyang makilala, iimbitahan ko pa para kumain Bibigyan ko ng trabaho at kabuhayan. Malaki ang naitulong niya kaya dapat lang mabigyan ng biyaya. Kaso nga lang parang ayaw magpakita sa atin Tumatango lamang si Mang Dudong. Sa kabilang banda ay natuwa dahil nagbago ang isip ng mga tao sa mga pangyayari. Pagkalipas ng mga araw, wala na siyang nabalitaan tungkol kay Mang Tiroy. Walang nakaalam kung nasaan ito. Iginiit ni Mang Tomas na aswang ang nasabing matanda, kaso hindi matukoy kung sino sa mga napatay. Kung dati ay nangangamba na baka masama ang kahihinatnan ng tagalugar sa bakas ng pagsusunog, ngayon ay natutuwa sila sa tuwing merong natatagpuan dahil nagsisilbing tanda na may napuksang aswang. Nagroronda pa rin ang mga tanod sa gabi, pero paminsan-minsan na lamang dahil nakampante na sa presensya ng tagapagligtas. Lingid sa kanilang kaalaman na ang taong nagbabantay sa buong baryo, walang iba kung hindi ang palagi nilang nakakausap, si Mang Dudong na may mutya ng apoy. Ang susunod na kwento mga kabayan ay bagong istorya pa rin. Ito ay kwento ng matanda na merong gabay na tikbalang, tagapangalaga ng kagubatan. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nessa. Walang eksaktong taon. Bagong bayan. Ang mundo ay puno ng hiwaga at misteryo. May mga kakaibang nilalang na nabubuhay kasama ang mga ordinaryo. Ngunit hindi kayang makita ng normal na mga mata ng tao. Isa sa mga kwentong hindi maalis sa isipan ng dalagang si Nessa, ang sinabing kwento ng kanyang lola patungkol sa mga nilalang na minsan itong nakainkwentro matagal ng panahon ang nakakalipas. Ayon sa kanyang lola, bata pa lamang nang makilala si Inocencio. May natatanging kakayahan na makakita ng mga nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng mga mortal. Isinasama pa raw siya nito sa mga lugar kung saan may nananahan na mga elemento, kagaya ng duwende, engkanto, kapre, tikbalang at iba pang mga nilalang
na kahit anong gawin ng lola niya, hindi ito nakikita ng kagaya sa kaibigan nitong si Inocencio. Subalit isang pangyayari ang naging dahilan upang mabulag ang dalawang mata nito. Mula noon, hindi na muling nagkita pa ang lola ni Nessa, pati na rin si Inocencio. Bigla na lang daw naglaho ang buong pamilya nito sa bayan. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga ito. Tirik na tirik ang araw. Madalang ang ulap na makikita sa kalangitan. Kasalukuyang binabagtas ng magkaibigang Nessa at Lyra ang daanan papunta sa isang resort. Ang lokasyon, may kalayuan sa syudad ng kanilang kinalakihan, kaya naman mahaba ang biyahe. Nessa, matagal pa ba yung biyahe natin? Ihing-ihi na ako eh. Kanina ko pa to pinipigilan eh. Wika ni Lyra sa nagmamanehong si Nessa. Sandali itong lumingon sa kaibigan at bumalik sa manibela. Pigilan mo muna. Wala pa akong nakikitang gas station. Pero hindi ko na talaga kaya. Naku, sasabog na yata yung pantog ko. Ihinto mo, dali, dyan na lang ako sa tabi. Ano, Lyra? Hindi ka lalaki para umihi sa kung saan-saan? Hindi ko na talaga kayang pigilan. At isa pa, wala naman ako nakikitang taong dumadaan oh. Parang gubat na yata tong lugar na to eh. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Wala din ako nakikitang mga bahay o siya itatabi ko muna ha. Kagad hininto ni Nessa ang kotse. Nagmamadaling lumabas si Lyra upang maghanap ng mataas na damo na tatakip sa kanya. Nang makahanap ay doon umihi. Hindi alintana ang mga niknik na lumilipad sa paligid. Nang matapos ay bumalik siya sa kotse. Nakita ang kaibigan. Nakatitig sa direksyon ng isang malaking puno. Hoy Nessa, anong tinitignan mo dyan? Natauan ito nang marinig ang boses ni Lyra. Para kasing may nakita ako dun sa taas ng puno na gumagalaw eh. Sinilip ni Lyra ang sinasabi nito. Kaso nga lang wala siyang nakita na kahit ano. Wala naman ah. Baka ibon lang yun. Ang mabuti pa, bumiyahe na uli tayo. Malayo pa yata yung resort na sinasabi ni Ivan sa atin eh. Bakit ba kasi dun yung napiling lugar eh? Libre kasi nating nakuha yung lugar. Wala masyadong pera eh. Kailangan matapos yung trabaho natin doon. Sana nga lang malaki yung kitain ng team natin para hindi problemahin yung pambayad ko sa renta sa mga susunod na buwan. Hayaan mo na, Lyra. Nabasa ko naman yung manuscript, maganda yung kwento. Mukhang papatok sa masa. Ay naku, sana nga. Lalo kung gagalingan sa parte ko mamaya pagdating sa resort. Ayan, ganyan nga. O sige na, baka mali tayo. Muling nagbiyahe ang magkaibigan patungo sa sinasabing resort. Habang nagmamaneho, hindi maiwasang antukin ni Nessa. Tinulugan ito ni Lyra kaya wala siyang makausap upang manatiling gising. 2:00 ng hapon, madali siyang antukin ng mga ganitong oras. Maya-maya pa, hindi niya namalayang napapikit na, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho. Bumangga ang kotse nila sa isang malaking puno ng akasya. Malakas ang naging salpok ng kotse, pero laking pasasalamat ni Nessa at Lyra. Konting galos lang at mga pasa ang natamo. Masakit man ang katawan, pinilit ng dalawa na makalabas ng kotse. Naganap ng taong tutulong sa kanila. Kaso nga lang walang makita. Mas lalo silang nakaramdam ng takot nang makita ang malaking puno kung saan sila bumangga. Teka, nahihilo lang ba ako? O yan din yung punong nakita natin kanina? Napalingon siya sa mataas na damo na tumakip sa kanya habang umiihi kanina. Hindi siya maaaring magkamali. Ito nga ang lugar. Nessa, hindi ako pwedeng magkamali. Yan talaga yung puno na nakita ko kanina. Hindi kaya naliligaw tayo? Muling tinitigan ni Nessa ang puno. Tama ang kaibigan. Ito nga ang puno kanina kung saan may nakita siya. Hindi na lamang kinumpirma sa kaibigan,
para hindi madagdagan ang takot na nararamdaman. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yan nga yun. Anong gagawin natin? Wala na tayong sasakyan. Mangiyak-ngiyak si Lyra habang sinusubukang tumawag sa kanyang cellphone, kaso nga lang walang signal sa lugar. Maya-maya ay nag-iba ang ihip ng hangin. Dumampi sa kanilang mga ilong ang mabahong amoy. Naaamoy mo ba yun, Lyra? Ikaw ba yun? Hoy, amoy ihi ng kabayo yun ha. Hindi naman ganun yung ihi ko. Pero bakit ganun ang baho? Pinagbasdan nila ang buong paligid. Nanindig ang balahibo nang makita ang puno ng akasya. Nawala ang nararamdamang pananakit sa katawan. Napalitan ng pangingilabot at pagtaas ng balahibo. Isang itim na figura ang nasa taas ng puno. Nakatitig sa kanilang dalawa. Lyra, kunin mo yung mga gamit natin sa sasakyan. Teka, bakit naman? Huwag mo sabihin maglalakad tayo hanggang resort. Hindi tayo maglalakad. Tatakbo tayo, bilisan mo. Ha? Ano bang nangyayari sa... Hindi na natapos ni Lyra ang sasabihin. Bigla siyang hinila ni Nessa papunta sa kotse. Kinuha nila ang importanteng gamit pati na rin ang susi. Nagpasya na lamang si Nessa na balikan ng kotse kapag nakahanap sila ng tulong. Batay sa nakita ni Nessa, hindi nagugustuhin pang magtagal sa lugar. Lalo silang mapapahamak kung doon pa mag-aantay ng tulong. Bilisan mo na, dapat makalayo tayo sa lugar na to. Ano ba, Nessa? Ano ba nangyayari sa'yo? May nakita ako eh. Hindi tayo pwede doon. Ano ba yung nakita mo? Tao ba? E di sana humingi tayo ng tulong. Baliw ka ba? Kung tao yung nakita ko, sa palagay mo tatakbo tayo palayo? Kung hindi tao, anong meron dun? Tikba lang yung nakita ko. Huwag ka na muna magreklamo. Bilisan mo na! Sa halip na tumakbo ay tumigil sa kalagitnaan ng daan si Lyra at doon nagsimulang magubad ng mga suot na damit. Lyra, ano bang ginagawa mo? Ngayon ka pa talaga naghubad? Eh di ba ganun yung dapat gawin kapag naliligaw sa gubat? Ano ka ba, naghubad sila para baliktarin yung damit, hindi para tanggalin? Utang na loob, isuot mo yan, bilisan mo! Muling sinuot ni Lyra ang mga damit. Pero ramdam ni Nessa, maraming nagbabantay sa kanila doon sa lugar. Hindi lamang ang tikbalang. Tuluyan silang nakalayo. Bit-bit ang mga bag. Naganap sila ng tulong sa paligid. Pareho na silang pawisan. Ngunit hindi yon inintindi. Dahil 3:00 na ng hapon at kailangan nilang makarating sa resort bago kumagat ang dilim. Nang makaramdam ng pagod, napagkasunduan nila na magpahinga muna. Naupo ang mga ito sa putol na katawan ng isang puno. Habang nagpapahinga, napansin ni Lyra ang katabing puno ng makopa. Hitik ang puno sa bunga, kaya naman nagpasya siyang kumuha upang kainin. Uy Lyra, huwag ka bastang pumitas ng hindi nagpapaalam. Baka magalit sa'yo yung may-ari niyan. Ha? Eh sino may-ari nito? Multo. Mga elemento. Nasa gitna tayo ng gubat. Hindi natin alam kung anong mga nilalang ang kasama natin dito. Ano ko ba naman, 2 lang naman yung kukunin kong bunga, tig-isa tayo. Nagugutom na ako eh. Napalingon si Nessa sa kaibigan. Sa hindi inaasahang pangyayari, aksidente itong nadulas ng lumundag para abutin ng bunga. Sa kanyang pagbagsak, gumulong ito pababa ng lupa. Sa sobrang taranta ni Nessa ay sinundan niya ang kaibigan. Sa kasamaang palad ay nadulas din ito. Tuluyan silang bumulusok paibaba. Hindi makabangon si Nessa upang lapitan ang kaibigan na ngayon ay duguan dahil sa sugat sa kanang tagiliran. Kinapa niya ang sarili para tignan kung may mga sugat siya. Mabuti na lang, wala itong nakapangdugo o sugat. Kung gaano siya kapalad, kabaliktaran ng nangyari kay Lyra. Nagtamo ito ng mga galos at sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ang malala pa, nabalian ito ng braso. Aray ko, gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito.
Wika ni Lyra. Kagad siyang tinulungan ni Nessa. Hayaan mo, makakalabas tayo, Tito. Makakaalis tayo, kumalma ka lang. Iginala ni Nessa ang tingin sa paligid. Mula sa kinaroroonan nila, matatanaw ang liwanag na nagmumula sa itaas. Pinunasan ni Nessa ang luha at sinubukang tumayo para maghanap ng paraan. Isinandal sa isang puno ang nangihinang si Lyra. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng ito. Isang pares ng pulang mata ang naaninag ni Nessa, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Tila ba kanina pa ito nagmamanman sa kanilang ginagawa. Tumindig ang balahibo sa katawan ng dalaga. Muling naamoy ang masangsang na aroma. Lyra, huwag kang maingay ha. Nandito na naman yung tikbalang eh. Magsasalita pa sana si Lyra nang takpan ni Nessa ang bibig nito. Nakitang unti-unting lumalapit ang mga pulang mata sa kanila. Pinilit ng dalawa na hindi lumikha ng ingay. Kaso nga lang, nang makalapit sa kanilang harapan ang nilalang, biglang nawala ang pares ng pulang mata. Nagpalinga-linga ang dalawa subalit bigla itong lumitaw sa harapan, kaya naman sabay silang napasigaw. Ang ulo ay mula sa kabayo na may pulang mga mata. Ang katawan ay tulad sa isang normal na tao. O kumalma ka! Huwag mo silang sasaktan! Laking gulat ng dalawa nang makarinig ng boses ng matanda. Napansin ni Nessa ang paglayo ng tikbalang, kaya naman nakakuha siya ng pagkakataon upang alalayan si Lyra upang pumunta sa pinanggagalingan ng boses. Nakita ang isang matandang lalaki. May hawak na tungkod. Hinampas ang tikbalang na tila ba anak na pinapagalitan. Ino, gusto ko lang makipagkaibigan. Anong makipagkaibigan? Kitang-kita ko kung paano mo takutin eh. Niligaw mo pa kanina. Akala mo siguro hindi kita inoobserbahan no? Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa kanila. Muling tumingin si Nessa at Lyra sa tikbalang. Akmang lalapit pa sana nang muling hampasin ng matanda ang tikbalang. Ay mga iha, pasensya na kayo sa kaibigan ko ha. Sadyang mahilig lang yun sa babae. O nga pala, nakalimutan ko magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Ino. Pwede niyo akong tawaging Mang Ino o Lolo Ino. Hindi makaimik si Lyra dahil sa mga nasasaksiyan. Kaya naman kahit nangangatog pa rin ang mga tuhod dahil sa takot, naglakas ng loob si Nessa na mangingi ng tulong sa matandang lalaki na sa harapan. Maraming salamat po sa tulong niyo, Lolo Ino. Kung hindi po kayo dumating baka kung ano yung ginawa sa amin nun eh. Hindi na po namin alam kung saan pupunta. May sugat po yung kaibigan ko eh. Baka pwede niyo po kaming matulungan para makalabas po sa lugar na to, parang awa niyo na. Pinagmasdan ng matanda ang magkaibigan. Kapwa nangihina ang mga ito. Mukhang pagod na pagod dahil sa mga nangyari sa kanila. Napailing na lang si Ino sa kalagayan ng dalawa. O siya, sige. Tutulungan ko kayong makalabas sa lugar na ito. Pero bago yon, gamutin muna natin ang mga sugat ng kaibigan mo. Natuwa ang magkaibigan sa sinabi ng matanda. Inutos ni Ino na maupo sila sa ugat ng malaking puno upang makita nito ang mga sugat ni Lyra. Mukhang malalim ang natama mong sugat mula sa pagkakahulog ah. Lyra, ang daming nawalang dugo sa'yo. Nagkatinginan si Nessa at Lyra. Isang katanungan sa isip nila ang biglang lumitaw. Alam nilang sa mga oras na yun, may kakaiba sa matanda. Hindi ito ordinaryong tao lamang. Muling nanumbalik ang kaba sa kaharap na matanda. Gayunpaman, hindi napigilan ng dalawa ang magtanong kung paanong nalaman ng matanda ang nangyari sa dalawa. Teka Manong, paano niyo po nalaman na nahulog kami sa bangin? At saka bakit parang kilalang kilala niyo kami? Hindi sumagot ang matanda. Tumawa ng napakalakas. Nalalong dumagdag sa takot na nararamdaman ni Nessa at Lyra. Ilang sandali pa, sinagot niya ang dalawa.
Pasensya na kayo mga iha. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na ako ang tagapagbantay ng kagubatan. Nakikita at naririnig ko ang lahat ng nangyayari dito. Kagad na alala ni Nessa ang kwento ng kanyang lola tungkol sa mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi niya akalain na totoo ang lahat ng ito. Isang patunay ang matandang lalaki na kaharap nila. Bilang tagapagbantay, nakikita ko mga kaganapan sa kabundukan at gubat. Hindi ko lang ugali makialam sa ginagawa ng mga nilalang sa mga taong napapadpad. Pero isang lambanang lumapit sa akin. Tulungan ko daw kayo eh. Gusto kayong kunin ni Matos. Matos? Yung tikpa lang po kanina? Oo, siya nga, Matos ang pangalan nun. Huwag kayong mag-alala, kaibigan yon, mabait yon. Talagang mahilig lang sa magandang babae. Marahil naakit sa'yo, Lyra. Mahaba kasi ang buhok mo eh. Yan ang gustong gusto ni Matos. Pero bueno iha, malalim ang sugat mo, Lyra. Hindi kakayanin ng mga kaibigan ko dito sa gubat. Mas makakabuti kung madadala ka sa pinakamalapit na pagamutan. Umayos si Ino sa pagkakaupo. Ginamit ito ang tungkod na hawak upang mabilis na makatayo. Maya-maya pa ay sinakop na ng kadiliman ng lugar. Isang hindi mapaliwanag na lamig ang naramdaman. Nagsipulasan ang mga alitaptap at iba pang mga nilalang sa paligid. Hindi maganda ang nagaganap. Kailangan na nating magbadali. Nabagabag ang dalawa sa sinabi ng matanda. Nagmamadaling tumayo mula sa pagkakaupo sa malaking ugat ng puno. Ano po bang nangyayari, Lolo Ino? Kung merong mga kaibigang nilalang sa lugar, hindi rin maiiwasan na makaaway. Ayaw nila na makalis kayo sa lugar na ito. Akala ko po ba yung kaibigan yung si Matos lang ang may gusto sa amin? Yan din ang akala ko eh. Subalit nakaabang na pala ang ibang nilalang sa inyo. Mukhang tinulungan nila si Matos nang hindi nito nalalaman. Kaya ganyan ang natamo mong sugat, Lyra. Si Lyra ang gusto nila, Nessa. Wala nang ibang nagawa si Lyra kung hindi ang umiyak. Ano pong gagawin natin, Manong? Hindi naman pwede yan. Sumunod kayo sa akin. Ilalabas ko kayo dito. Pero ipangako nyo sa aking dalawa. Sa akin lang kayo makikinig. Kung maaari, wag na wag kayong lilingon kapag may narinig kayong tumatawag sa pangalan nyo. Kung hindi na kayo makakabalik sa mundo nyo. Maliwanag ba? Lalong humigpit ang pagkakahawak ng kamay ni Nessa at Lyra sa isa't isa. Wala ni isa ang gustong bumitaw habang binabagtas nila ang daan palabas ng nakakatakot na gubat. Sa pagtagal ng oras na naroon, lalong dumilim ang paligid. Iba't ibang huni ng hayop ang naririnig. Sa kabilang banda, mararamdaman ang pagsunod ng mga nilalang sa kanila. Wala itong ibang gusto kung hindi si Lyra. Ilang sandali pa, nagsimula nang makarinig ng kung ano-anong boses ang dalawang magkaibigan. Mula sa boses na kahali-halina hanggang sa mga nakakatakot na boses ng nilalang. Wala itong ibang sinasabi kung hindi ang pangaakit kay Lyra. Marami ang naririnig niya. Pinipilit na hindi lumingon kahit parang boses na mga mahal niya sa buhay ang ginagamit ng mga ito. Subalit isang boses ang nakapukaw ng kanyang atensyon at damdamin. Hindi napigilan ang sarili. Narinig ang boses ng ina. Tinatawag ang kanyang pangalan. Matagal nang namatay ang magulang, kaya sabik na sabik siyang makita ang mukha nito. Eksaktong paglingon niya sa likuran. Dalawang malaking kamay ang humablot sa kanya. Napasigaw na lamang si Nessa habang hawak ang kaibigan. Pilit itong pinanlalabanan ang nilalang na kumukuha sa kaibigan. Lolo Ino, tulungan niyo po kami! Binalaan na kita pati ang kaibigan mo. Patawad, pero wala akong magagawa sa kalagayan ni Lyra. Wala akong kapangyarihan upang bawiin siya. Ang tanging magagawa ko lang, proteksyonan at bantayan kayo. Napayak na lamang si Nessa habang tinitignan ng kaibigan na unti-unting nilalamon ng dilim.
Patawad, Nessa. Ang mga nilalang na kumuha kay Lyra, naiiba sa kagaya ni Matos. Hindi na ito usapin kung kaya ko silang labanan o hindi. Ito'y respeto sa mga batas ng kalikasan. Maraming sinuway si Lyra nang dumating siya dito. At ang pinakahuling batas na siya magliligtas sa kanya, hindi pa rin niya sinunod. Wala tayong magagawa, Nessa. Kailangan panatiliin ang balanse. Kailangan sumunod sa mga batas. Pero ikaw, Iha, buhay ka pa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailangan mong umalis sa lugar na ito. Labis man ang sakit na nararamdaman, pinanlabanan niya ito. Sinunod ang lahat ng sinasabi ng matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. May naaninag silang liwanag sa dulo. Indikasyon na malapit na siyang makalabas sa lugar. Hindi mapigilan ng dalaga ang nararamdamang tuwa sa nakita. Malapit na tayo sa labasan. Ikaw na magpapatuloy patungo roon. Hanggang dito na lang ako. Bakit naman ho? Sumama na ho kayo sa akin. Muli, Iha. Isa kong tagapagbantay. Tagabalanse ng mundo. Pinili ko ang buhay na ito. Pangalagaan ng kagubatan. Nagpasalamat ang dalaga sa matanda. Hinawakan nito ang kamay ni Lolo Ino. Hanggang sa biglang napaluha ang matanda. Manong, bakit po kayo umiiyak? Nagbuntong hininga ito bago sagutin ang tanong ni Nessa. Sige na, Nessa. Kailangan mo nang lumakad. Hanggang sa muling pagkikita. Lumakad si Ino papunta sa likuran ni Nessa. May binulong. Sabihin mo sa lola mo, kinukumusta siya ni Lolo Inocencio. Nagulat si Nessa sa sinabi nito. Magtatanong pa sana pero hindi na maaaring lumingon. Naramdaman niya ang yabag ng paglakad nito palayo sa kinaroroonan niya. Isa lamang ang sagot na nasa isipan. Ito si Lolo Inocencio, kaibigan ni Lolo Marita. Laking tuwa ang naramdaman ng dalaga nang tuluyan ng makarating sa labasan. Ilang araw ang lumipas matapos nun. Sinubukan pa nilang hanapin ang kaibigan pero hindi na ito natagpuan. Maging ang sasakyan na ginamit, ni isang bakas, walang nakita. Alam man ni Lyra na hindi na ito matatagpuan pero minabuti niya pa ring subukan. Nanalangin na lamang ito na sana kung nasaan man ang kaibigan, sinasamahan siya ni Lolo Inocencio sa kabilang dimensyon. Hello everyone, I'm Sarah Jo at approve sa akin ang gemstone bracelet ng Lika. If you want your own, you can click the yellow basket below at merong isang makakatanggap ng sariling gawa ko mismo. Ako mismo nag-handcraft. So all you have to do is use the hashtag SarahJo in the comment section.